Hello guys, so ito na, mag-uumpisa na ako magturo sa inyo. Okay, so una is ituturo ko sa inyo kung paano hanapin ang resistance at support. Okay, so ipapaliwanag ko muna sa inyo kung bakit kailangan marunong tayo maghanap ng resistance at support. Kasi ito yung mga dalawang mahalaga dito para at least makita mo kung saan ka pwedeng bumili at kung saan ka pwedeng magbenta. Okay? So, bago ang lahat, so meron po tayong tawag nito, kailangan dito sa taas. So, para makita natin kung nasaan na ba talaga ang presyo ng isang coin o isang stocks. Okay? So, una, dito sa may time frame. So, example lang po guys, gagamit ako ng XRP USDT. So, kilala nyo naman siguro si XRP, okay? So, una, is ituturo ko sa inyo kung ano ang time frame. So, ang time frame is yung ito. Ito yung mga bawat galaw ng mga market is depende sa candle na mapapansin ninyo sa isang kandila ay kung ano yung example ito 4 hours. So bawat kandila ito isa, okay, bawat isang kandila 4 hours lahat yan, okay. So 2 hours ganun din siya, okay, 1 hour 45 yan. So paano natin malalaman kung nasaan ang presyo niya? So ilalagay nyo muna sa 1 day. So, bago tayo maghanap ng resistance and support, kailangan tignan muna natin ng 1 day. Refresh lang natin. Yan. So, ang makikita ninyo, so, nandito siya sa taas. Okay? So, pag ilalagay ko naman yan sa 1 minute, okay? Ayan, hindi nyo alam kung nasaan ba talaga siya. Diba? Pag 1 day, makikita nyo kung nasaan. Pag 1 minute, hindi nyo makikita kung nasaan ba talaga. So, kunyari, na bumili kayo rito, hindi mo alam, nasa taas na pala itong XRP. So, bababa. Okay? So, mag-uumpisa muna tayo sa 1 day. Yan. So, bago pala, ito pala yung mga ginagamit ko, tools. Yan. Tools, time frame, and indicator. So, ito lang yung mga mahalaga sa akin, Ito lang, basic lang po ituturo ko kasi yun lang po ang alam ko. Indicator, time frame, tsaka tools. Sa tools, ito lang ginagamit ko. Ito, trend line. Trend line. Tapos, ito, fib retracement. Pero tsaka ako na ituturo sa inyo yan. And then, brush. Brush or curve, mga yan. Depende yan. So, i-explore nyo na lang. Itong T, dito ko kinukuha kung saan ako naglalagay ng label. Price label. And then, itong trash can. So, pag yung trash can yan, lagay ko lang dyan. Delete ko yan. Or, yan, click mo ulit. Delete mo dun sa basurahan dun. Okay? So, yung indicator, hindi ko muna ituturo sa inyo. Okay? So, ang ituturo ko muna sa inyo is paano. So, alam nyo na yung time frame, Okay? At saka, ang masasabi ko dito sa time frame, madali nyo makikita or yung mga resistance at support, tignan nyo dito sa mga minutes na yan para makita nyo na mabuti kung nasaan ba talaga sila. Okay, so start na tayo, So, ano ang resistance? So, mahalaga ang resistance, So, ang resistance, ibig sabihin, yung pataas. So, ito, example, Pag tumaas ang presyo ng isang candle, kung ano yung huling itinaas niya, yun yung magiging resistance.
Okay? Pag bumaba naman siya, yun ang magiging support. Okay? Ulitin ko. Ang resistance, taas. Diba? Pag bumaba, yun ang support. Okay? So, meron yung tendency na yung resistance mo pwede maging support. Okay? So, tulad nito. Resistance siya, pero pwede siya maging support kasi nasa baba na kasi ito eh. Ito na yung pinakamataas na ngayon. So, pwede na siyang gamitin support. Okay? Sa pagkakaintindi ko lang. Okay, delete ko na naman to. So, hahanapin natin si resistance. Okay? Nulit ko resistance taas, support is sa baba. Okay? Resistance. Resistance. Kahit anong kulay niyan, basta kung ano na taas, yun ang resistance. Kung ano yung nasa baba, yun ang support. Resistance. Resistance. Yan. Resistance, support. Okay. So, support naman, tignan natin. So, support. Support. Maraming mga support dyan. Okay. Support. Support. So, dito tayo sa, sa dulo. Okay. Kasi tapos na dito eh. Sa dulo na tayo. So, pag nakita mo na yung mga resistance and support, pagdudugtungin mo siya at gagawa ka ng pattern. So, advice ko sa inyo is kailangan na malikot yung mga mata ninyo. Okay? Mas maraming pattern, mas madaling makita kung saan papunta yung presyo. Okay? So, resistance, resistance. Dudugtungin mo resistance to resistance, support to support. Okay? Dito tayo sa 1 day Gamit ako ng trend line. Okay? Resistance, resistance. Okay? Okay lang sobrahan mo yan kasi nag-ano kasi tayo na kailangan natin na hanapin yung possible next support and resistance. Okay? Trend line ulit. May support dito. Yan. Tapos support. Dikit doon. Okay? Or ito. Support, support. Okay? So, nakita nyo na, nagdudugtong. Okay? Support, support. Okay? Resistance, and resistance. So, kailangan maging malikot ang ating mga mata sa paghahanap ng pattern. I-delete muna natin to mga drawing. Okay, so dadagdagan natin yung mga pattern natin. So, ang tawag dito sa pattern na to is symmetrical triangle. Yan ang tawag dyan. Pero kung ano nang magawa, basta triangle, triangle na. Yun na, basic lang tayo. Okay? So, maraming pattern yan na sinasabi ko sa inyo. Kailangan maging malikot ang inyong mata para alam nyo kung saan pupunta. So, support ulit dito. Then, support dito. Okay? Support. Support. Ano pa? Support, support. Ito pa. Support, resistance. Resistance, support. Yan, di ba? Maraming pattern yan. So, kung mapapansin ninyo, baguhin natin yung kulay para di kayo malito. Okay, green. Lagyan natin ng green dito. Ito yung unang pwedeng yan. So, turo ko sa inyo So, maraming klaseng pattern.
So, pwede siyang taas, baba, taas, baba, taas, baba. Okay? Sunod. Pwede naman ito triangle naman ha. So, triangle. So, nagsimula siya rito. Taas, baba, taas, baba, taas, baba, taas. Okay? Yan yung mga possible na pwedeng daanan niya. Basta nasa loob siya ng pattern, yun ang susundin niya. Pero depende sa pattern. Kaya kailangan malikot yung mga mata natin sa paghahanap ng pattern. O, meron pa. Lalagpas naman. Diba? Taas, baba, taas, baba, taas, baba, taas. O, diba? So, ilan na yon? Ilan na yung pattern natin? So, dalawang triangle at isang tawag doon rising wedge ang tawag doon. Or rectangle. Yun na lang. Para hindi na malito. So, ayun lang ang ano natin. So, para at least malaman natin kung saan tayo pwedeng bumili at magbenta. Okay? So, example, ito lang ulit ulitin ko. Ito yung pwede kong i-position. Okay? Taas, baba. So, kung bumili ka rito at tumaas siya, bebenta ka rito, di ba? So, ito na yung maging resistance mo. So, meron pa tayong tinatawag na buy low, sell high. Okay? So, ito is support. So, dito naman, pwede mong gamitin yung buy support, tapos, sell ka sa resistance. Okay? So, tumaas siya rito, nagbenta ka rito, di ba? So, may mga pattern ka. So, pwede ka ritong ito, bumaba dito. Pwedeng bumaba dito. Pwede kang mag-set dito ng position mo para bumili. Kasi may tendency na dito siya tumaas ulit. So, pag nakabili ka dito at tumaas, magbebenta ka naman dito. So, pag nagbenta ka naman dito, may tendency na naman na bumaba dito kasi susundin mo yung pattern mo. Kailangan may tiwala ka sa pattern mo. Kasi kung wala kang tiwala sa pattern mo, masisira lang yung diskarte mo. Okay? So, kung sumobra siya, edi meron ka na naman dito. So, mag-a-adjust ka lagi. So, kunyari, lumagpas siya. So, mag-adjust ka. Mag-a-adjust ka. Basta ang malaga, i-connect mo lang yung support to support, resistance to resistance. Okay, so next time frame natin, try natin time frame. So sa 1 day time frame, meron tayong tatlo. So ito, minsan ginagamit ito ng, sa 1 day ginagamit ng long term o yung mga hindi nag-scalping. So try natin sa mga scalping dito sa 5 minutes. Ako ginagamit ko is 135. 135.15. So, ayan, i-refresh ko lang. So, hindi ko pa masyado makita. Muna natin sa 45 minutes. Ayan. minutes. Depende sa inyo, mag-adjust kayo ng oras. O, yan. So, tulad ng sinabi ko sa inyo, marami yan. Kapag binabago nyo yung mga time frame ninyo, diyan nyo makikita kung nasaan lahat ng mga support tsaka resistance. Okay?
So, pag dudugtungin mo to, support to support. Oh, sobrahan mo lang siya kasi kailangan mo advance ka mag-isip eh. Okay? Tapos ito, i-clone ko lang. Settings. Hahanap ako ng pwede niyang ipapantay nito. Okay. So, ayan. So, meron akong tinatawag na bullish rectangle para kay kay XRP. So, may tendency siya na tumaas. Okay? So, 1, 2, 3, 4. So, kailangan ito mag-touchdown siya rito. 1, 2, 3, 4. Okay? Touchdown siya rito at tumaas. Or pwedeng tumaas na yan siya dyan. So, pagdudugtungin nyo lang, okay? Basta maghahanap kayo ng mga pattern. Maraming klaseng pattern dyan. So, naglagay ako sa 15 minutes. Okay. So, sa 15 minutes, so, ito yung price prediction ko rito ha. Okay. So, support. Okay. So, ito, pwedeng kukunin ko to. Uwit ko rito. Kasi resistance, di ba? Ayan o, dalawa. Dikit. So, pwedeng tumaas yan dito. Touch. Touch. Touch, touch, touch. Okay. So, pag mag-touch yan, pwedeng kunin ko presyo niya para sa target price niya. Lalagay ko naman dito. So, yan. Ganun lang. Tapos, lagay ko muna dyan. Tapos, presyo. Okay, T. Letter T, punta ka dyan. Text, price label. Yan. Yan na yung price target, target price ko. Okay, so paano naman yung pagbaba? Paano ko malalaman? Doon ka sa support. Maghanap ka ng mga next support niya. May tendency na ibaba niya. So, once na mag-break siya dito, ito, okay, umpisa mo dito. Tapos ito, support, okay, ganun din, hanapin mo yung mga support. Okay, support. So, pag na-break niya dito, kunyari, ito, pababa. Okay, tumaas siya, baba, taas, baba. Tapos, nag-breakout siya, nag-breakdown siya. Okay, bumaba, nag-breakdown na naman siya dito. So, may support, di ba? May breakdown na naman siya dito. May breakdown ka na. So, anong mangyayari? Talo ka na. Okay? So, ganun lang kasimple, basic lang. Okay, basta ang importante, makita ninyo ang resistance and support. So, ulitin ko ha. Ulitin ko guys. Pag tumaas, yun ay magiging resistance. Pag bumaba, yun ang magiging support. Okay? So, kailangan maghanap kayo ng mga pattern ninyo. The more na maraming pattern na makikita, mas madali ninyo makikita kung saan papunta yung presyo. Okay? So, dito muna tayo sa next is indicator. So, time frame okay na tayo, indicator okay na, yung simple lang na indicator ginagamit ko So, indicator naman tayo. So, sasuggest ko sa inyo is MACD. Ayan. So, ang technique ko rito, meron akong
technique dito kay ano eh, or napansin kay MACD. So, MACD, so titignan nyo itong ano, itong dalawa na to. So, pag itong blue, dapat itong blue, or palitan natin ng same color dito, red and green. Okay, MACD. Gawin natin green. Okay, ito is red. Para hindi kayo malito. Okay, so adjust natin to. Yan. So, dito naman sa MACD, okay, so sa pagkakaintindi ko magandang gamitin tong MACD kapag uptrend. Okay? Pag sinabing uptrend, ibig sabihin pataas. Ito. Support, support. Support to support, ibig sabihin uptrend yan. Okay? So, pag pababa yan, guguhit ka ng pag ganito. Pababa. Okay? Okay, so ganito yung ano So, pag ganito, papunta siya sa pataas. Okay? Pataas, papunta dito sa taas. Uptrend. Okay? Pero kung ito is pababa, pababa siya, downtrend. Okay? So, magandang gamitin si MACD pag uptrend. So, ito example ko. Kung mapapansin niyo dito sa line na to, green and red. So, pag si green is tumaas, papunta sa taas, ibig sabihin, pataas siya. So, pag bumaba si green, pababa yung presyo. Okay? Yung red, yan yung, pag tumaas si red, yan yung nag-indicate na pababa siya. Okay? So, kung mapapansin ninyo, bumubuka siya dito. So, pag bumubuka, nakikita nyo, nasisilip ninyo, nasa baba si green, ibig sabihin, pababa. So, kung mapakikita nyo rito, red, pababa. Pero pag bumubuka siya, pataas yung green, pataas. Pero, minsan, fake yan. Okay? So, ito yung ituturo ko sa inyo para hindi kayo mapeke. Papansinin nyo tong, ito yung tinatawag na histogram. So, ito yung candlestick ng MACD. Okay? So, pag sinabi kong mapapansin niyo dito, magkaiba ang size sa gitna. So, ito, green, green, white, green, white, green, 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 green. Okay? So, ito yung sign ko para bumili. Dito ako bumibili sa red. Dito ako bumibili sa red. Okay, pansinin nyo Dito sa gitna, pababa siya. So, kung mapapansin nyo rito, nasa baba. Okay? Namuti siya. Dito ako nag-e-entry. Dito ako nag-e-entry sa puti. Pag namuti na siya or lumiit siya. Pag lumiit siya, dun ako nag-e-entry. So, umpisa pa lang dito is nagpo-profit na ako. Bago pa naging green. Okay? So, bibigyan ko kayo ng sample. Natin sa 45. Okay, ito. Ito, pansinin nyo dito Pansinin nyo yan. So, bumili ako. Gusto kong bumili. Nag-aabang ako. Red siya. So, hindi ako nag-entry. Kasi red pa siya. So, may tendency na red ulit yan.
Pero titignan nyo din yung size. Yung size at saka yung kulay niya. Pag ang kulay sa trading view. So, pag namuti siya, entry ako. So, entry. So, nag-profit ako dito sa puti. Namula ulit. So, sell ako. Magbebenta ako, syempre. Bumaba. Namuti ulit. So, bumili ako. So, simula dito sa puti na to, hanggang sa nag-green, malaki ang profit ko niyan. So, ito yung maganda sa mga scalping, ha. So, pag namuti siya, start ka na magbenta. Kasi simula dito, pababa na yung presyo. Hanggang sa mamula siya. Hihintay ka na naman ulit ng pagputi niya. Doon ka ulit bibili. Okay? Bili. Hanggang sa nag-green. Green, profit. Pag namuti, sell agad. Okay? Yun ang MACD. Yun ang basehan ko sa MACD. So, next is RSI. Ito muna, dalawang indicator muna ituturo ko. Ito lang yung mga basic ko. RSI, Relative Strength Index. Ayan. So, isa-set nyo lang to sa 70-30. Okay? So, ito yung mga nila, ginagaya ko lang din naman sila. Nagaya ko lang. So, pansinin nyo rito, once na lumagpas siya rito ng, mapapansin niyo dito sa gilid. Dito. Pag yan umabot ng 70 pataas, mag-ano na kayo, mag-ready na kayo ng stop loss ninyo, okay? Kasi oversold na yon. Okay? So, pag sa baba naman, ang buying ninyo is nasa 30 below. Okay? So, pag nandito kayo sa gitna, alanganin yan kasi pwedeng tumaas, pwedeng bumaba. Okay? So, 50-50 kayo dyan. So, may mas magandang bumili kayo sa below 30. At magbenta kayo sa 70 pataas. Mag-abang kayo ng stop loss nyo or stop limit. Yun lang, simple lang itong RSI. Okay, so yun lang ang may tuturo ko sa inyo ngayon. So, kung may katanungan kayo, PM lang. Okay?